Ito't pag-usapan natin ang pinaka-latest news sa karera ng ating former 3-Division World Boxing Champion, John Rel Casimero. Alam niyo mga kaibigan, hindi araw-araw ay kumakatok ang oportunidad sa ating mga pintuan. Tama. Hindi araw-araw tayo nabibigyan ng pangalawa o ikatlong pagkakataon para maiayos ang ating mga pagkakamali sa ating buhay Tama. at maging sa ating karera. Itong promotional contract na pinirmahan ni John Rel Casimero with the Japan-based Kameda Boxing Group, ito'y bagong oportunidad na kumatok sa kanyang pintuan. Ito yung bagong pag-asa para maiayos niya ang kanyang boxing career. Tama. Hindi ito regular na nangyayari sa isang individual gaya ng aking sinabi. Kaya napakaswerte ni John Rel Casimero na wag na niyang pakawalan itong maaaring last chance niya to make good on his boxing career. Sapagkat sayang mga kaibigan, imagine with all the distractions, with all the weight issues, naging 3-Division World Boxing Champion pa rin si John Rel Casimero. Lalo na kung siguro walang distraction. Hopefully, hindi pa huli para maiayos with this new promotional contract with the Kameda Boxing Group. Ito pong boxing promotion na ito na base sa Japan ay pinamumunuan ng magkapatid na si Koki Kameda at si Daiki Kameda. Sila po yung dating mga World Boxing Champions mula sa Japan. Itong si Koki Kameda, medyo may reputasyon ito na bad boy. Yung siya World Boxing Champion, nakilala siya sa pagiging bad boy, flamboyant, medyo maangas. May mga allegation ng game fixing sa kanya. Meron pang insidente kung saan si Daiki Kameda ay nasuspend sapagkat binigyan ng instruction ni Koki Kameda yung kapatid niya na sikuhin sa mata yung kanyang kalaban. So may pagka-unsportsmanlike mga kaibigan. Medyo may excess baggage itong si Koki Kameda. But like I said, this may be a case of, it takes a bad boy to know a bad boy. Kasi may konting bad boy reputation din itong si John Rel Casimero, quote and unquote. So kumbaga, madaling sabihin ni Kameda, bad boy din ako, John Rel. Wag yan, alam ko yan. Huwag mong gawin yan, alam ko yan kasi ginawa ko rin yan. Kumbaga, sabi ko nga, it takes a bad boy to know a bad boy. So in a way, baka makabuti rin kahit papano yung kanilang collaboration, mga kaibigan. Pero importante dito ay makare-enter si Casimero sa Japan boxing scene. Sapagkat dito po sa ating rehiyon, mga kaibigan, number 1 hotbed ngayon ng boxing sa ating rehiyon, itong Japan. Tama. Hitik na hitik ang mga boxing activities sa Japan. In fact, Japan is experiencing yung parang pinaka-golden era nila sa boxing. Napakarami nilang napoproduce the World Boxing Champions lately at karamihan dito ay dekalidad. Katulad na lamang ng undisputed Junior Featherweight King, si Naoya the Monster Inoue. Nandyan din si Junto Nakatani. These are very good boxers who are cracking the international market. Hindi lang limited sa Japan ang kanilang popularity. So napakaganda for John Rel Casimero to re-enter itong Japan boxing scene. Maganda magbayad at maganda ang atmosphere sa nasabing lugar. Alam niyo mga kaibigan, importante itong kontrata nito sapagkat sa totoo lang, mula nung matanggalan si Casimero ng kanyang huling kampyonato, yung WBO Bantamweight title, noong 2022, ito po ay tinanggal sa kanya ng WBO because of the weight issues na kanyang kinaharap kontra kay Paul Butler. Yun yung laban na hindi natuloy-tuloy, hindi matuloy sapagkat sa mga weight issues ni Casimero. At napika na ang WBO, tinanggalan siya ng corona. From 2022 until 2025, nanalo pa rin naman si Casimero. But he's not getting closer to a world title shot. In fact, parang bumababa pa ang kanyang ranking. Kasi nga, with the decision of the WBO to strip Casimero of the title, kumalat na yung kanyang reputasyon na huwag niyo i-promote yan. May problema sa timbang yan. Masasayang lang ang pera ninyo. So kumalat yung reputasyon na yon. At lalo pang nadagdagan ito sapagkat noong October 2024, lumaban si Casimero sa Japan, ni-knockout niya si Saul Sanchez, napakaganda, pero nagkaroon muli siya ng weight issues. At yung Japan Boxing Commission, pinatawan na siya ng 1-year ban sa paglaban sa Japan. So, hindi makalaban si Casimero. Bagamat sa Japan lamang yon, mukhang siyempre, ibang promoter,
Yun ang warning sa kanila na wag na kayong makipag-negotiate dito dahil magulong kausap yan. Hindi yan sisipot sa tamang timbang pagdating ng laban. So in a way, mga kaibigan, bagamat nananalo pa rin si Casimero, tila baga walang kompas ang kanyang karera. Ibig sabihin, walang direksyon. Walang direksyon. And at age 36, hindi na kailangan yung ganitong sitwasyon. Kinakailangan na niya magkaroon ng konting clarity as far as the direction of his career, of his boxing career is concerned. So napalaking bagay itong pagpasok ng Japan-based boxing group, the Kameda Boxing Group. Very, very important ito, mga kaibigan. Ngayon, hindi pa basta-basta makakalaban si Casimero. Gaya ng aking sinabi, meron pa siyang 1-year ban. Ini-expect ng marami na aabutin ito by October 2025, mag-expire o maring i-lift na by that time ng Japan Boxing Commission. Nandyan ang Kameda Group, very influential, very active sa Japan boxing scene. They can put in a good word. Kung magkakakarguhin na nila si Casimero, sasabihin nila, marahil, okay na to, sagot na namin tong Pinoy boxer na ito. I-lift niyo na yung ban sapagkat igagarantiyan na namin that he will show up in shape sa kanyang susunod na laban dyan sa Japan. Nandyan na yung Kameda Boxing Group. Tama. So, kinakailangan ma-lift yung nasabing 1-year ban, hopefully by October 2025, bago tuluyang makapag-negotiate si Casimero sa panibagong laban.